Kailan ako nag-start ng aking application papuntang Europa at paano nga ba ako naselect bilang isang barista or coffee maker doon sa Europa? Kaya dito sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang mala roller coaster kong journey sa aking application papunta sa Europa. Unang-una, hindi din madali ang pag-a-apply papuntang Europa lalo na dito sa agency na Work and GL dahil nga sa madami kayong kakompetisyon at madami kayong nag-a-apply para sa isang posisyon. Akalain mo sa 91,000 followers nila sa kanilang Facebook page, hindi din madali para sa kanila sa araw-araw na nakaka-receive sila na sandamakmak na mga application galing sa iba't ibang bansa at mga cross-country at iba't ibang lahi na gustong mag-apply doon sa Work and GL Recruitment Agency. Kaya sobrang suntok sa buwan na ikaw ay mapansin ng Work and GL kung ikaw ay babalak na mag-apply sa kanilang recruitment agency dahil nga sa sobrang daming application na kanilang nare-receive at hindi din madali ang kanilang pag-screening sa bawat applicants na nag-apply sa kanila dahil nga sa sobrang daming aplikanteng na nag-apply sa kanilang recruitment agency. Kaya kung kayo ay nagbabalak mag-apply sa Work in GL, wag po kayong mawala ng pag-asa dahil nga hindi naman lahat nila ma-accommodate sa isang araw ang mga applicants. Kaya may oras din kayo para kayo ay mapili or masilik ng Work and GL. At ito na nga ang aking kwento kung paano ako nakapag-apply dito sa Work and GL. Actually, hindi ko talaga ito binabalak o wala talaga sa plano na mag-Europa ako dahil nga sa sobrang hirap mag-apply papunta doon at of course, madami na din ngayon ang mga agency na nang-i-scam ng mga aplikante papunta doon sa Europa. Bago nga pala ako mapansin itong Work and GL, ay meron na po pala akong na-applyan papunta sa Bahrain at meron na po akong offer letter at syempre nag-aayos na ako ng dokumento ko para papunta doon at pagkatapos ng aking contract ako ay lilipat na papunta doon at doon na ako magtatrabaho. Yun talaga ang aking pinakaunang plano bago ako umalis dito sa Saudi Arabia. Pero sadyang napakabait ng Panginoon sa atin kaya binigyan niya ako ng pagkakataon na mas pa sa ini-expect kong trabaho na aking pupuntahan. Bago ko natuklasan itong Work in GL, ako ay may pinafolong nagtatrabaho sa Greenland na isang Pinoy na electrician at yan ay isang vlogger din na si Pinoy in Greenland. At kagaya ko rin siya na nag-cross country lang din siya papuntang Greenland. Galing dito sa Saudi, papuntang Greenland, dumiretso na siya. Sariwa pa sa isip ko nung finalo ko si Pinoy in Greenland during Ramadan dito sa Saudi, March po yun. Habang ako ay naka-break time, pinanood ko yung vlog niya at doon ko nakita na nag-flash sa kanyang video ang Work in GL. Simula noon, finalo ko at sinearch ko yung Work in GL at nakita ko nga na marami din silang hires na galing sa iba't ibang bansa. Simula noon, naging interesado ako sa Work in GL agency. At ayan na nga, sinimulan ko na ang pag-follow, pag-like, pag-comment doon sa Work in GL na recruitment agency. Naalala ko pa, pag tuwing may pinupost sila na approved visa, sobrang napakasaya ko sa puso ko na sabi ko sana dumating yung time na yon na ako naman ang ipopost nila. From March, 5 buwan, bago nila napansin yung aking application sa kanila. Yun talaga yung pinakamasayang araw ko din na napansin nila ako as applicant sa Work in GL. Dahil nga sa sobrang napakadaming nag-a-apply sa kanila, mantakin mo isa ako sa kanilang napansin at na-message nila ako that time na ako daw ay hired na during that month of August. Hindi pa din ako makapaniwala nung mga araw na yun na sinabihan nila ako na kailangan kong magpasa ng mga requirements ko dahil nga ako ay isa sa na-hire nila na papuntang Greenland. Iba talaga pag Panginoon na ang gumawa ng paraan para ikaw ay mapupunta sa lugar na kahit kailan hindi mo inaasahan at kahit kailan hindi mo ina-expect. Just stay tuned in dahil nga hindi pa tapos ang ating kwentuhan. Alam kong nabitin kayo sa aking kwento at ako din ay nabitin sa pagkukwento sa inyo. Bye-bye!